Bago ang lahat, hello nga pala sa milyon-milyong followers na di ko followers. So, yan. So, ito nga pala ay eksena nung Sabado ng umaga. So, yan. After work, wala naman akong balak matulog. Kaso, sa sobrang antok ko, nakaidlip ako. So, ayan. Babangon na ako. So, this is Saturday morning. So, yan. Magiging busy kasi ako ng araw na yan. Kaya, dapat din ako matutulog. Kaso, sa sobrang antok ko, hindi ko na malaya nakatulog pala ako. Pero, ayan. After mga 1 hour yan, gising na ako. So, yan guys. So, syempre, una natin gagawin, isi-check ko lang yung binabad kong pang palabok. So, yan. Binabad ko yan kagabi para hindi na siya madaling para hindi na siya mahirap pakuluan. So, yan. Hinalo-halo ko lang para make sure na lahat nababad sa tubig. So, yan guys. Wala nang toothbrush. Kasi hindi naman ako talaga napanisan ng laway kasi gising naman ako nung araw na yan. Ayan, nakaidlip lang. So, ayan. Nagsuot na ako ng aking powerful apron. Yan. So, yan guys. So, simulan na natin ang ating action. So, yan. Bumalik ulit ako para may kunin. And then, ayan. So, yan guys. Unahin natin paggawa ng putong bigas. Ay, hindi pala yung putong bigas. Yan pala ay kutsinta. So, yan lang yung mga ingredients. So, bali, meron na ako niyan. Na-post ko na yan before. So, watch na lang. And then, naglagay tayo ng water. 3 cups of water para sa 1 cup of 1 cup of flour and 1 cup of cassava flour. Naglagay din tayo ng 1 cup of sugar and then ng atsuete or food coloring. So, yan. Nag-add din tayo ng lye water para medyo kumunat-kunat siya. So, syempre, napakabilis lang gawin itong kutsinta, guys. So, ayan. Nilagyan lang natin ng oil yung molder natin para hindi dumikit. So, ayan. Pagkapakulo niyan, so, syempre, habang natin maluto ang ating kutsinta, ayan. Dahil ayaw kong mahirapan, ayan, gagamit tayo ng food processor. Dahil marami tayong hinuwain for today's video at para hindi tayo mahirapan. So, yan, kailangan natin yan sa kusina. Kahit mag-isa ka lang, sobrang dali lang. Kasi nga, ayan, isang pindot lang, ayan, durog agad. So, kaya, kung gusto niyo ring, kung mahilig kayo magluto, kailangan niyo rin ito sa mga kusina niyo para hindi kayo mahirapan. So, ayan, no. Mga after 30 minutes, luto na ang ating kutsinta. Kailangan lang natin yung palamigin bago natin alisin sa molder para hindi siya ma-deform. So, ayan. So, ginisa naman natin ang ating bawang sibuyas. Ito naman ay para sa ating chicken valenciana. So, dito lang tayo ng luto. So, ang dami ko niluto ngayon. Nakalimutan ko pala sabihin kung bakit kasi opening pala nung laundry ng kapatid ko at ako ang naatasang nagluto. So, yan. Ito naman is para sa palabok. So, ang dami kong ginawa, grabe. At nang lumamig ng ating mga kutsinta, syempre inalis na natin siya sa molder kasi hindi na siya madideform dahil nga malamig na siya. So, ayos lang natin yan ng ganyan. Ayan. So, bali summaries lang to ng mga ginawa ko tong araw na to, guys. So, yan. Hindi na siya detalyado kasi lahat naman yan na-post ko na sa aking mga previous video. So, yan. So, naglagay tayo ng cheese instead of coconut. Kasi ang coconut is napapanis. At least yung cheese hindi. So, yun guys. Sobrang dami nang niluto ko yung araw na yan. Meron tayong kutsinta, putong bigas, palabok. Ayan yung valenciana. So, may rice and chicken siya. And then, ayan. Nakahabol ako guys after 50 years. Nakarating ako dyan. Imbis na lunch, nakarating ako ng 2 p.m. or almost 3 na. So, dito na ako guys lumapang. Kasi nga, nung busy ako, hindi ako nakakain. So, dito ko na binawi lahat ng gutom ko. So, yung kain na wala namang kumain. At least nakahabol. So, sarap talaga. So, bali, fresh pa ako dyan kasi nga, kararating ko lang. Yun lang. Thank you for watching. Bye. Na-share ko lang. Uy, ano pa pala ako.